Sa mga nanonood po, nananawagan po ako sa inyo. Sana po tulungan niyo po ako. Ayoko pa po mawala kasi po yung may iwan ko pala 3 anak. Kaya sana po tulungan niyo po ako. Alright, napagpalang araw sa atin mga kalingap. Ngayon ngayong araw pupuntahan natin si Ate Jen. Ito yung sinasabi ko sa inyo na single parent na mayroong 7 anak. At siya ay may pinagdadaanan ngayon, siya ay dumadaan sa stage 4 cervical cancer. Gusto natin kasama yung team na yan. Sino po ay busy. Sa ngayon po ang kasama pa. Ito po pala ako. Itera na. Hindi ata dito ang dami. Yan ang pinagbago rito. Tanong natin dito. Saan po yung saan napunta niya sa kapila? Ay, dito po. Yung patawid po rito. Okay.
nagpapalit. Ah, dito. Dito yata mo. Ito walang signal. Doon yun eh. Marami na yung parang bahay rito. Ayan mga kalingap na mga kapadya. So antayin lang natin yung anak ni Ate Jen na siya susundo sa atin para daw hindi na tayo magbayad ng bangka. Ito po yung kalagayan nila. Ito po mga dating mga taga Marikina rin, taga Nangka rin sila. Siguro wala na rin silang pwesto ron kaya sinapunta. Actually ito yung boundary ng Marikina at saka Quezon City. Yung laylayan ng Balara yata. Mamaya malalaman po natin kay Ate Jen. At kung ano yung kalagayan nila sa Quezon City. Paano po? Ikaw ko ini Ate Jen? Kay Ate Jen? Castillo? Sino mo magsusundo? May anak daw ni Ate Jen eh. Kaya lang kuya. Magkano pa tawid doon? Isa? Ayan. Ako na makuha. Ikaw makuha. Sabi ko na tumawid na tayo. Teka lang, kaso kasi baka hindi dito. Punot. Sige dito. Hindi yan gaganon yan. Dahil Dito merong ako. katego yan. Kuhanan mo na lang yung yung dito na lang. Ayan mga halingap, tayo tatawid na lang po. Dahil sila Ate Jen yata ay busy pa. No, alam niya naman na pupunta tayo pero tawid na lang tayo para hindi na maabala rin yung anak ni Ate Jen. So yun nga ulit dahil kahapon lang tayo nakatapos mag-mission. Ito bago tayo may missionin sa Ate Jen.
ate. Okay lang. Ate. Kailan mo? Okay lang, okay lang. Ito. Ayaw ko na. Ito, kasama si Mace. Ito po. Ito po si Ate Jen. Ito, anak niya. Yung ating ano. Yung maliit, andun sa lahat. Sensya na. Okay lang po, Nay. Ikaw pala yun. Wala, Kamusta? alaga ko rin tatay din na meron opera lang din sa colon cancer. So, bali, ayun. Nagsabayalo sa hospital. Kaya, yan, di rin namin, takbo yan Bali, na naman ano, ang dadalhin. ayun. Ayun na natin bata. Para bawal kasi sila sa... May ano rin niya, cancer. Bawal sila sa... May cancer din siya sa matres. Kaya hindi namin madala. Okay lang naman. Walang Ayun. mag-alaga sa kanya. Nanay. Ni ate. Kilala ko siya. Sige, ano Ayun. mo na siya? Sige po, interview po muna natin natin. Ayun po, bali yung nanay ni Ate Jen. Malaway. Bali yan. Ilang taon na po. Wala, magpuparang 30 years. Ito pala yung pumunta dito. Di bali ito, nasakop na rin po ng Quezon City. Ano? Ano to? Old Balara? Area for all Balara. Old Balara. Kumusta naman po rito pagka tumataas ang ito? Dati, hanggang dito, kasi ano rin yun dyan, nung Undoy Walawas, out ang bakit. Lahat po kasi mo. Na, itong mga naman, hindi naman, ang ganda sa may hagdan na, nagpas lang yung dyan. At yun, mga kapatid, mga kalingap. Di bali sa hindi po nakakalam, di bali pamilyar po sa akin itong lugar na to dahil mga ilang taon po yata na nakalipas, nakapagpaalaga ako ng baboy rito. Kaya kay Ninong Marino, no? Kaya medyo pamilyar sa akin itong lugar na to. So, syempre, nung sinabi sa atin natin dyan na sa Old Balara, medyo, ang alam ko kasing Old Balara sa taas pa, no? Kaya ito sakop na pala ng Old Balara. Actually, pagtawid lang to ng ilog, boundary lang to ng Marikina at saka ng Quezon City. Yun na yun. Okay lang ba kung sabi mo si Ate Jen? Ayun. Ayun, Ate Jen, kamusta naman? Kamusta ang ano? Ay, okay lang bang ano rito? Maupo. Okay lang po. Ayan. Oo, kaya ako nalaman yung dinadaing dahil may nakapag-endorse din sa akin. So, yun. May nagpapatanong, Ate Jen. Ano raw po ba ang status ng iyong kalagayan? Ano? Yung status po ng kalagayan niyo. Walang mag-ano sa akin, Nang? Pagkain, hindi na rin nahihirapan kasi naiyan ako sa mga anak ko. Na, siyempre, yung mga asawa na. Naiyan na nga ako sa anak ko. Di bali ilan po yung Pito anak niyo na sila. magkakasama? Yung kasama niyo po, 7 ang anak niyo? Tatlo sila sa akin maliliit. Dalawa nag-aaral. Isang anak niya na walang asawa. Yung dalawa niyo po nag-aaral, saan po nag-aaral? Sana ko. Nang ka-elementary school. Oo, pares. Tapos saan po sila nag-stay? Dito sa akin. Di bali tumatawid-tawid din po sila rito pagka... Ito eh. Okay. So, gaano po kahirap yung buhay niyo na wala kayong katuwang sa buhay tapos yung kalagayan niyo may sakit pa po kayo. Gaano po kahirap? Ang hirap po. Mas ganito wala akong magawa. Kaya nga po yan. Yung 10 taon na yun na mag-aasikaso sa akin. Naawa na nga ako dyan eh. Tsaka naiyan na ako sa Manila. Yung mga anak niyo po na may mga asawa na, saan po sila nakatira? Ano sila eh, malalayo. San Mateo. Yung isa nasa Balubad. Yung isa po buntis. So, di ba may kanya-kanyang buhay? Hindi na rin po sila, wala po sila kakayanan na makatulong sa inyo. Ano po? Minsan, sila naman nag-aasikaso sa akin pero hindi ko talaga tutulungan yung sarili ko. Wala.
Kailan po kayo huling nakapagpa-check up? Na-diagnose ako ng August 21. September nung nasa level, Rodriguez kami. Sabay sila ng tatay. Tatay ko din kasi may sakit. Dalawang beses po nakumpain tatay. Opera lang din. Nalipat ko lang. Di bali, yung huling pagpapa-check up niya po, ano po yung naging status ng check up sa inyo? Ano pong result? Ayun po yung findings ko. Cervical, stage 3. Okay. Stage 3 cervical cancer. Cancer opo. Di bali, ano pong advice ng doktor sa inyo nang huli nagtanong? Dapat diretso ako sa PGH eh. Kaso, ko kasi wala nang nagbabanti na naman sa akin. Okay. Kaya dito na lang ako nag-stay sa bahay. Di bali, ilang may taon na po ba kayong nakahiga? Wala pa naman. Mga ilang months po? Mga ilang buwan pa lang. September na na-hospital sila sabay mga October. Na-confine ko naman siya. Nandun pa siya, lumabas siya. Bali, yan. Di bali, September po itong taon. Itong taon lang po. Kailan lang, no? Kailan lang po. Sabay sila mag-ama. Yung tatay naman nila, noong nasa Rodriguez kami, 2 beses na-confine yung tatay nila. Ngayon, nung na-confine yung ama nila, siya naman din siya labas dito sa Rodriguez, inilabas namin siya. Oo. Ako naman, diniretso ko sa tatay nila dahil hindi tumipigil ang sakit sa tiyan. Pagdating na, sinumpahin ko ng level, doon naman din na-operahan yung tatay nila sa colon cancer. Colon cancer. Kamusta na po si tatay? Andito sa amin. Ay, dyan din po. Okay naman na siya, nagpapagaling na lang siya. Pero mayroon siyang bukol sa atay. Kailangan makimo. Ayaw naman magpakimo. Kasi natatakot kami sa di bali ito po bang case ni tatay at saka ni Ate Jen? Nailapit niyo na po ba sa government kagaya ng Ako sa akin, yung sa tatay niya, nailapit ko nung nakakaraan. Sa sa PCSO tsaka sa Hindi, wala pa. DSWD? Hanapan kami ng mga dokumento, wala na kami maipakita. Dahil mga pasok na ang dokumento ng hawak namin. Okay. Kailangan talaga, yung papel na hawak mo, mga bago. Okay. Yung pala yun, mga kalinga pala. Kailangan pala yung latest documents, latest na mga, anong tawag dito? Bago. Latest check-up, ayun po, latest check-up ang kailangan po, yung mga documents po na hinihingi ng kagaya ng mga PCSO at saka ng DSWD. Doon kasi gawa naman ng kapag hiningian kami ng document na bago, wala naman na kaming maibigay dahil pasok na. Kailangan bago talaga. Kailangan po talaga, kailangan magpa-check up talaga siya. Hindi rin ako makalayo ng lakad dahil gawa yung tatay niya, laging nililinis yung kanyang colostomy. Oo, dito lang. Di ba rin naka-colostomy bag si tatay? Diyan siya Di ba kilala mo naman siya? Opo, si Kuya Barok po. Tama po ba? Opo. Ayun, di ba grabe rin pala talaga yung grabe kasi rin pala yung yung hirap nila tatay rito dahil imagine si Ate Jen pala stage 3 cervical cancer, tapos na-diagnose siya this year lang din, September, tapos kasabay nung tatay niya na nagkaroon din naman ng colon cancer. Bali stage po si tatay, stage 3 din si tatay, colon cancer. Bali si tatay na nasa recovery na ngayon, na nagpapagaling siya. Pero syempre, ang cancer naman, 'di ba, alam naman natin na pagka hindi siya talaga natuloy-tuloy ang gamutan, kung saan naman din na na pwedeng tumubo o kung ano naman yung pwedeng atakihin sa katawan niya, sa organs niya. So 'di bali yun nga, ito sila Ate Jen, ito yung ating missionin talaga.
tinapos lang po talaga natin yung ating medical mission kahapon kasi naka-schedule na po yun. Si Ate Jen po kasi biglaan po yung pag-mission natin sa kanya kaya medyo na-delay din po ng ilang days bago natin siya nabalikan kasi sa hindi po nakakalam, hindi pa naman po ganun din kalaki ang channel ko at hindi pa rin naman po ako monetize at this moment. Kaya naglikom pa kami na nagkalap pa kami ng mga donors para sa mga dinala namin kay Ate Jen. Kaya sa mga tumulong po sa akin, maraming salamat po kay Kapitan Orong. Nag-donate din po siya ng certain amount para makabili tayo ng kailangan natin. Tapos may mga kaibigan din sa atin tumulong. No, nagbigay sila ng pandagdag sa bigas tsaka sa ibang grocery natin. 'Yun. Maraming salamat po sa inyo, no. Papasalamatan ko na lang po kayo sa dulo ng video ko. So ngayon po sa mga gusto pong tumulong kay Ate Jen, si Ate Jen po kasi mga taga Marikina po talaga sila, taga Nangka. Mga kalingap, tignan nyo naman po ang kalagayan ni Ate Jen. Ang kanilang bahay ay halos 2 metro kwadrado lang. Ito po, tapos ang baba lang po nung ceiling niya. Di bali, lang po ito eh. Yung sako na lona. Ito, eventually, pag ito naulan araw, masisira po ito eh. Tapos yung dingding niya po, puro trapal lang. Puro tarpaulin lang po. Gawa po sa talagang sobrang light material. Kaya ito po, kung sino man po ang nais tumulong kay Ate Jen sa family niya. Pwede niyo po ang kontakin sa aking Facebook account na nandyan po sa taas lang po at yung aming page yung sa Friendly Neighborhood Foundation na page, andyan po, lalagay ko rin po dyan. Tapos yung sa gusto pong mag-donate sa may GCash number ko, yan ilalagay ko po dito banda sa snap dito para hindi ako matabingan at saka si Ate Jen. Yan po. Di bali, ito po yung mga hinandog po natin kay Ate Jen. So, yan po. May mga goods po dyan. Pero, syempre, di ba, alam naman natin na hindi naman po sapat din na ang mahalaga po ngayon, naumpisahan natin na mapuntahan si Ate Jen. So, Ate Jen, if ever po na, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magpa-check up ka. Okay lang po magpa-check. Sige po. Para sa ganon, yung mga documents mo, yung mga bago mong anong tawag dito? Yung mga papeles niya na isasubmit sa sa PCSO, sa DSWD, sa mau-honor kasi bago, no? O yun. Yun po, nananawagan po kami sa mga gusto pong tumulong kay Ate Jen. Ito po, hindi na po siya nakakatayo, hindi na po siya nakakapaglakad. So, susubukan po natin kung ano po yung magagawa natin kasi ilalapit po natin sa government. This week, subukan ko pong ayusin or wala na pala ba? Next week po, susubukan po natin ayusin yung kung sino po yung pwede. Kasi ang address nyo naman po nasa Marikina pa rin. Ngayon po. Ngayon. Opo. Pwede naman po yun. Pero ang ibig ko po sabihin, makikipag-coordinate tayo sa Marikina. Tapos papunta tayo ng labor. Ganun po, Ayun po. Problema talaga ng pinensya. Para, halimbawa na makumpay sa hindi naman pwede natin lapit yun sa mga malasakit. Opo. Ang problema lang doon pag yung wala silang sa hospital, bibitin mo talaga. Baka po magawa natin ang paraan. Ayun nga po, ang concern daw po kasi ni nanay, unang-una, syempre, kahit pa paano gagastos ka pa rin dyan ng yung mga gamot na kailangan mong bilhin sa labas, na wala sa loob, yan, kailangan pa rin mabilin, tsaka yung babantay raw, sabi nanay. Kaya ang gagawin natin, siguro hindi tayo basta-basta
maggagawa ng biglaan. Siyempre, i-prepare natin muna lang. Para, siyempre, para sa magbabantay rin kay Ate Jen, siyempre, kailangan din naman ng panggastos doon. Tapos, yung yun nga, isa, babantay, siyempre, bababalik-balik. Tapos, pag may kailangan bilhin sa labas. Yun po, baka meron pong makakuha ng pensyon kay Ate Jen na makatulong pa. Sinabi ko naman po kay Ate Jen na kami naman po hindi naman ng pero yun na po yung pwede namin gawin. No? Ikaw Ate Jen, ano po yung ano po ba yung sa palagay nyo na mas maganda po? Ano ba gusto ko talaga na hirap-hirap na hindi ko na rin po kaya talaga kumilo. Ano po ba yung nararamdaman? Yan, yung gusto ko na rin matigas ko. Ito ba yun, matigas yun. Dahil doon ako talaga makatayo. Pero nung okay, nung hindi pa po kayo, wala pa po kayo sa ganyang kalagayan, ano po yung mga nagagawa? At paano, nakakatagkano pa ako, nakakakainis pa ako na nakakatulong pa ako sa mga anak ko. Nakakapagtrabaho pa po yun? Hindi naman ganun pa talaga umipaglabas ko. Hindi talaga, hindi ko makaya. Mag-ugas ng pilya, sabit mo. Mas madali na ako ng parang nahapo. Tapos pagka dinudugo ako, yun yung nakatakot ng doktor sa akin. Pag dinudugo ako, wala na. Yun ako yung parang sumusuko na ako. Kaya naresitahan lang naman ako ng pampaampat. Pampaampat ayun yung pampawala ng sakit. Opo, pampawala ng... Ayun, pampaampat po yung pampawala ng sakit, yung parang pain reliever. Tapos naman lumabas naman ako, wala naman ako ibang iniinom na gamit. Pang ano lang, yung pinamit lang pang pain reliever. Tapos yun yung pampaampat. Wala na, bakod na wala na. Kung Ngayon, bibigyan... nag-herbal ako. Yung guyabano. Yun na lang. Nagbigay ko sa anak ko. Kung bibigyan po kita ng pagkakataon, Ate Jen, na kausapin po yung ating mga nanonood, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanila? Yung gusto niyo pong iparating sa kanila? Sa mga nanonood po, nananawagan po ako sa inyo. Sana po tulungan niyo po ako. Ayoko pa mawala kasi po yung may iwan ko pala 3 anak. Kaya sana po tulungan niyo po ako. Mamakaawa po ako sa inyo. Hindi ko na po talaga kaya. Sana po tulungan niyo ako. Ayun. Yun po. Kailangan po talaga ni Ate Jen na ma-check up ulit para yun nga, para sa kanyang nararamdaman. Para sa ganon, kung ano yung dapat gawin, kung kailangan siyang maoperahan siya sa lalang madaling panahon. At yun po, kasi meron din po anak si Ate Jen na maliit na nakakahawa. Ito Ate Jen, pansamantala, no? Pansamantala po, ito po yung aming nagbibigay pansamantala. Ito po ay hindi naman po ito ganun parami po. Pero syempre po, sabi ko nga po sa mga kaibigan ko, ang isang bagay naman ay nakakaunti pag pinagsama-sama ay dadami rin naman po. Opo, kahit maliit lang. Po, ito may tinapay, may biskwit po. Ito yung product mo. Ito po yung aming banana chips po. Available po ito sa amin. Meron po kaming tinda nitong banana chips, chicken skin, kangkong chips, chicken oil, at saka may bago po kami yung potato chips po. Ayun po, yung iba pong kinikita namin dito, syempre hindi naman po lahat, pero naglalaan po kami para sa mga ganito pong
pagmimisyon, nakakapag-abot-abot din po kami ng konti dahil po dito. Ito po Ate Jen yung aming product. Kaya pa bang kumain na matigas? Ito po, at meron din po ito, kape. May mga noodles po. Yan, pansit canton. Meron po mga dilata. May mga dilata po, tapos may mga biskwit ulit. Tapos ito po yung mga ito, mga seasonings po. Mga toyo, suka. Tapos meron din po rito bigas. Yan, bigas din po rito. Yan po, bigas. Ayan. So, yun po. At sana sa susunod po ay makapaglikom po kami ulit ng pondo ng may makapag-donate pa po na mas marami para if ever po na makabalik po agad tayo rito ay maihati-hati po natin sa kanila yung mga sa ating mga naunang beneficiary at saka ito po kay Ate Jen. Actually, si Ate Jen po ay pangalawa po nating beneficiary para sa buwan ng November po. Ayan po. So kaya po ako po ay humingi ng suporta sa inyo para nang sa ganun po yung ating kikitain sa ating channel ay maitulong natin sa mga kagaya nila Ate Jen. Yun po, maraming salamat po sa lahat. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, baka naman po, pasubscribe naman po. Kalingap kay Jack Tony. At syempre, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon makatap sa Kalingap, gusto ko magpasalamat at suportahan po natin ang naman ng Kalingap, si Kuya Bad Santos Matubang at ang kanyang anak, si Kalingap Rab na napakagaling. Si Ate Edna Vlogs at syempre isa rin yan sa inspirasyon ko, si Kalingap Alvin. Lahat po sila naging inspirasyon ko sa mga ginagawa ko misyon. Kung bakit ako nandito, dahil lagi ko sila napapanood at idol na idol po sila. Maraming salamat po sa inyo. At yun po, di ba ito po yung yung katulong-tulong nyo rito. Siya nagpapaligo. Bait parang si Chow Chow parang si Chow Chow. Ito isa, anak ni bunso mo to. Yan, dito ito nag-aaral na siya bantayan mo lagi si mama ha. Huwag mong iwan si mama ha. Hayaan nyo at malay nyo makabalik agad kami. Yun yun, syempre dito. Alam nyo naman lagi tayong lagi lang tayong mag-pray. Pray lang tayo lagi, tapos syempre, tulungan din natin yung sarili natin para syempre sa pagaling din natin. Huwag yung may nararamdaman tayo mag-give up natin. Tulungan lang din natin sarili natin para sa mga anak natin. Para sa anak mo, diba? Para sa mga ibang pang-anak, tulungan mo lang din yung sarili mo. At yun lang pala yung pwede nating ngayon, kailangan lang talaga parang kumbaga sa mga dokumento ma-renew yung mga dokumento mo, pati yung mga papers mo sa yung mga check-up mo. Okay. Ayun. Mga kalingap, hanggang dito na lang po para si Ate Jen po ay makapag-relax at medyo mabawasan ng konti ang kanyang isipin sa araw na ito. Yan po. Sige po, maraming salamat po. Bye-bye.